Tin Shui Wai, Hong Kong. Gabi ng April 3, 2002. Isang lalaki na nagngangalang Win Wan Liang ang nakatanggap ng tawag mula sa kanyang hipag. Kausap sana nito ang asawa ni Win. Ngunit dahil kasalukuyang nagpapagaling sa ospital ang huli, ang hipag ang natigilan ng mapansing lalaki ang sumakot sa kabilang linya. Bigla na lang nitong ibinaba ang telepono nang walang sinasabi. Doon na nakaramdam ng kakaiba si Win. Napansin niyang mahina at tila nahihirapang magsalita ang kanyang hipag. Dahil sa kutob na may hindi magandang nangyayari, ipinasya niyang isama ang kanyang anak upang dumaan at mag-inspeksyon sa apartment nito. Bandang 11:45 ng gabi, nakarating sila sa Tianxiong Yuan sa Tin Shui Wai. Pagkabukas pa lang ng pinto ng elevator, sinalubong na sila ng isang napakabahong amoy sa buong floor. Sinundan ni Wen ang umaalingasaw na amoy hanggang sa tapat ng Unit 404, ang mismong tirahan ng kanyang hipag. Kumatok sila ng paulit-ulit ngunit walang sumasagot. Sa tindi ng kaba, agad na tumawag ng mga pulis si Wen. Madaling araw na nang rumisponde ang mga pulis at bombero. Nakisuyo sila sa isang kapitbahay upang makiraan sa kusina nito. Dumaan sa bintana at doon, pwersahang pinasok ang apartment. Dito na nagsimulang mabuklat ang isang napakadilim na trahedya. Pagpasok sa loob, sinalubong ang mga otoridad nang magkasabay na lamig mula sa nakabukas na aircon at nang nakasusukang amoy ng bulok. Sa sala, tumambad sa kanila ang isang babaeng tulala at lulutang-lutang ang isip habang nakaupo sa sofa. Siya ang hipag ni Wen na si Yuan Chunying. May malalim na sugat ng laslas sa kanyang kaliwang pulso at nagkalat sa tabi niya ang mga walang lamang bote ng sleeping pills. Malinaw na nagtangka siyang tapusin ang sariling buhay. Ngunit ang nakapagtataka, hindi sa kanya nanggagaling ang umaalingasaw na amoy sa loob ng bahay. Nagpatuloy sa paghahanap ang mga pulis at sa loob ng kwarto, natuklasan nila ang isang eksenang parang hinugot sa pelikula. Isang hubad na bangkay ng lalaki ang nakahandusay sa kama. Ang ulo nito binalot ng makapal na tape na parang isang mami at ang mga kamay at paa ay mahigpit ding nakagapos. Nagsisimula na itong mabulok at magbago ang kulay ng balat. Sa tabi ng higaan, may nakahandang sangkalan, kutsilyo, gunting at isang tuyong lawa ng dugo. Ang mas lalong nakakapanghilakbot, napakalinis at napakaayos ng kwarto. Walang kahit anong palatandaan na nagkaroon ng pumalag o nagkapilitan sa lugar. Habang isinusugod si Yuan sa intensive care unit sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ng pulisya, hinuha ng Tin Shui Wai Major Crime Unit na ito ay isang kaso ng murder-suicide. Sa sumunod na imbestigasyon sa kusina, may nakitang isang kaldero ng amag-amag ng sabaw. Ayon sa pagsusuri ng forensic team sa bangkay, may nakitang bakas ng sedatives at sleeping pills sa katawan ng biktima. Ngunit hindi overdose ang pumatay sa kanya, kundi asphyxiation o ang tuluyang kawalan ng hangin. May halo ring pampatulog ang nagkaamag-amag na sapaw na nagpapatunay na pinainom muna ang biktima bago ito tuluyang pinatay. Walang nakitang pasa o sugat sa labas ng kanyang katawan at ang dugo sa lapag ay kinumpirmang kay Yuan. Bukod dito na lamang 15 patong ng tape ang ibinalot sa ulo ng lalaki at 4 hanggang 8 araw na itong patay. Ang pinakamatinding ebidensya, puno ng fingerprints ni Yuan ang mga tape na nakapulupot sa biktima. Ngunit bakit na ito ginawa? Isang hubad at nakagapos na bangkay at isang babaeng walang malay sa tabi nito. Blanko ang mga pulis, kaya nag-antay sila na magkamalay si Yuan upang makuha ang mga kasagutan. Noong nagising ito, hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa at buong pusong ikinuwento ang lahat. Si Yuan, na isinilang noong 1963, ay 39 years old noong panahon na iyon
at nagtatrabaho bilang manager sa isang restaurant, Tubong, Guangdong Province. Taglay niya ang isang kaakit-akit na ganda na hindi kumukupas kahit malapit na siyang mag-40. Balikan natin ang taong 1989 sa Tianjin. Noong siya ay 26 years old pa lamang, nakilala niya sa pamamagitan ng mga kaibigan si Zhou Guoxiang, isang lalaking taga Hong Kong na mas matanda sa kanya ng 11 taon. Nagtatrabaho sa construction si Guoxiang noon. Bagamat simple ang kita, madalas niyang regaluhan si Yuan ng mga gintong alahas. 2 buwan matapos magkakilala, mabilis silang nagpakasal sa mainland China. Binibigyan niya si Yuan ng buwanang allowance at tuwing weekend ay palagi siyang bumibisita. Nagkaroon sila ng 2 anak na lalaki. At noong 1997, sa wakas ay nakakuha si Yuan ng permit upang opisyal nang manirahan ang pamilya nila sa Hong Kong. Ngunit hindi naging madali ang buhay doon. Nalugi sa negosyo si Guoxiang, kaya napilitan itong maging truck driver na lamang, habang si Yuan naman ay pumasok sa restaurant. Sa sobrang kayod nilang dalawa, sa loob lang ng 2 taon, ay nakabili sila ng sarili nilang tahanan sa Tianchuiwai. Kaya lang panandalian lang ang swerte. Nalulung si Guoxiang sa sukal at pusta sa karera ng kapayo hanggang sa mabaon sa utang na umabot ng mahigit 20,000 dolyar. Walang nagawa si Yuan kundi magdoble kayod para tulungang bayaran ang mga atraso ng asawa. Dito na unti-unting nagkabitak-bitak ang kanilang pagsasama. Noong taong 2000, nagkaraoke ang mag-asawa kasama ang ilang kaibigan. Napansin ni Yuan na pamilyar si Guoxiang sa ganoong klaseng lugar at tila nakikipag-flirt pa sa ibang babae. Nang harapin at kumprontahin niya ang asawa, nagalit si Guoxiang sa kahihiyan at malakas siyang sinampal. Ang sampal na iyon ang nag-iwan ng matinding lamat kay Yuan upang maisipang makipagdiborsyo. Lalong napatunayan ang hinala niya nang mahuli niyang may tinatawagan itong ibang babae sa kalagitnaan ng gabi. Doon tuluyang gumuho ang kanyang tiwala at doon din nagtapos ang natitira niyang pasensya. Sa gitna ng gumuguho niyang mundo, isang bagong lalaki ang pumasok sa buhay ni Yuan. Isang lalaking magiging mitsa ng kanyang tuluyang kapahamakan. Siya si Chen Yongqin, 30 anyos, mas bata ng 9 na taon kay Yuan at tubong dungguan, matangkad, gwapo at may pino at magandang asal. Nagtatrabaho siya bilang pastry chef sa restaurant kung saan manager si Yuan. Doon sila nagtagpo. Kahit alam ni Yongqin na may asawa at 2 anak si Yuan, hindi ito naging hadlang para litsunin niya ito ng panlilikaw. Kalaunan, sa tamis ng mga salita ng mas batang lalaki, bumigay si Yuan. Nagsimula ang kanilang patagong relasyon. Matapos ang 2 buwang matinding pagmamahalan, dinala ni Yongqin si Yuan sa kanyang bayan sa Dongguan. Noong una, ang sabi ni Yongqin ay binata pa siya. Pero pagdating sa bahay nito, napansin ni Yuan ang nagkalat na litrato ng isang babae. Doon na napilitang umamin si Yongqin. May asawa na rin siya noon pang 1994 at may 2 silang anak na babae. Pero nangako siya kay Yuan, formalidad na lamang ang kasal nila. Makikipagdiborsyo na siya at pagsapit ng March 29, 2002, opisyal na niyang pagkakasalan si Yuan. Bulag sa pag-ibig, naniwala si Yuan. Binaliwala niya ang bulong-bulungan ng mga katrabaho. Desidido na siyang iwan ang sugarol niyang asawa. Kaya noong huling bahagi ng 2001, nang lumapit ang baon sa utang niyang asawa para humiram ng pera, tinanggihan niya ito at hiningi ang diborsyo. Akala ng asawa niya, paraan lang iyon para isalba ang bahay sa pagkakabankrupt at pumayag ito. Ang hindi niya alam, may pumalit na sa kanyang pwesto. Mas matindi pa rito, alam ni Yuan na ayaw ni Yongqin sa kanyang 2 anak. Kaya para hindi maging sagabal ang mga bata sa bago niyang buhay,
Kusang ibinigay ni Yuan ang kustudiya sa kanyang ex-husband. Handa niyang itaya ang lahat para kay Yongshin. Lalong naging sulit ang tiwala ni Yuan dahil sa isang pangyayari noong January 2002. Dumating sa Hong Kong ang asawa ni Yongshin para bumisita. Para amuin ang nagtatampong si Yuan, iniwan ni Yongshin ang sariling asawa sa Hong Kong at hayagang isinama si Yuan para magbakasyon sa Thailand. Para kay Yuan, iyon ang pinakamalaking patunay ng tunay na pag-ibig. Pagbalik nila, sinabi ni Yongshin na pumayag na ang asawa nito sa divorce at mag-aayos na ng mga papel sa China. Kalagitnaan ng Marso, 2 linggo bago ang krimen, tuluyan nang lumipat ng bahay ang ex-husband at ang mga anak ni Yuan. Agad namang lumipat si Yongshin para magsama na sila. Akala nila simula na ito ng kanilang forever. Ngunit biglang nagbago ang ihip ng hangin. Noong March 28, magkasabay na nag-leave sa trabaho ang dalawa. Bandang 3:00 ng hapon, pumunta sila sa isang tindahan ng alahas sa Tsim Sha Tsui. Bumili si Yongshin ng diamond ring na nagkakahalaga ng 3,100 Hong Kong dollars o mahigit 24,000 pesos sa kasalukuyan. Hindi man ganoon ang kamahal, nag-uumapaw ang saya sa puso ni Yuan dahil akala niya ito na ang katuparan ng pangako. Nagluto pa siya ng isang masaganang hapunan para sa kanilang dalawa. Ngunit habang kumakain, biglang nagbaba ng bomba si Yongshin. Gusto na niyang makipagkalas. Sabi niya, ayaw niyang maging pangalawang Chen Jiankang, isang sikat na kaso sa Hong Kong noong 1998 kung saan ang lalaking nangaliwa ay naging sanhi kaya nagpakamatay ang legal na asawa at 2 anak nito sa pamamagitan ng pagtalon sa gusali. Hindi makapaniwala si Yuan. Ang singsing na suot niya ay hindi pala alok ng kasal, kundi pampalubag loob para sa kanilang hiwalayan. Umiyak na nagtanong si Yuan kung bakit. Umamin si Yongshin na tumawag ang kanyang asawa ilang araw ang nakalipas. Nagbanta raw ito na kapag hindi hiniwalayan si Yuan, isasama nito ang kanilang 2 anak na tumalon sa building. Mula sa langit, biglang nahulog sa impyerno si Yuan. Lumakad siya pabalik sa kusina, tulala, at napatingin sa kaldero ng sabaw na kaluluto lang niya. Doon pumasok ang isang desperadong ideya. Habang nanonood ng TV si Yongshin, patagong naghulog si Yuan ng 5 tableta ng sleeping pills sa sabaw. Ang isip niya, patutulugin muna niya ito at baka paggising nito ay magbago pa ang isip. Kinabukasan, nagising si Yongshin pero matigas pa rin ang paninindigan nitong makipaghiwalay. Kaya naman kinagabihan, muli niyang nilagyan ng gamot ang pagkain nito. Noong gabing iyon, nagtabi pa sila at nagpalipas ng gabi. Akala ni Yuan, mapapalambot niya ang puso ng lalaki. Ngunit pagkatapos ng lahat, malamig na sinabi ni Yongshin, pagkatapos ng gabing ito, hindi na ako papalik. Doon na tuluyang nasira ang bait ni Yuan. Ayaw niyang matapos ang relasyon nila. Isang madilim at nakapaninindig balahibong plano ang pumasok sa kanyang isip. Igapos si Yongshin para hindi ito makaalis. Kumuha siya ng letter tape. Sa normal na kondisyon, imposibleng makaya ni Yuan ang malaking katawan ni Yongshin. Ngunit hinintay niyang umepekto ang pampatulog hanggang sa mawalan ito ng lakas pumalag. Tinalian niya ang mga kamay at paa nito. Kahit hirap kumilos, nagawa pa ring magsalita ni Yongshin. Maitatali mo ako ngayon pero hindi habang buhay. Ang mga salitang iyon ang tuluyang nagpasidhi sa galit ni Yuan. Ayaw na niyang marinig ang boses nito. Binalot niya ng tape ang bibig at ilong ng lalaki at tinakpan ang ulo nito ng makapal na kumot. Gumulong-gulong at nagpupumigla si Yongshin sa kama. Habang pabulong na sumisigaw, gusto mo ba akong masuffocate? Hindi nagtagal,
Tumigil ang paggalaw ng katawan nito. Lumambot ito. Doon lang natauhan si Yuan. Patay na si Yongchin. Ang unang plano ni Yuan ay magpakamatay sa tabi ng bangkay. Ngunit bago iyon, ninais niyang makita ang kanyang dalawang anak sa huling pagkakataon. Umaga ng April 2, nakipagkita siya sa kanila sa isang bus stop sa Tenchuaiwai. Sa kasamaang palad, isa lang sa kanyang mga anak ang sumipot. Pagkakita sa anak, napuno ng pagsisisi si Yuan. Sabi niya rito, "Ang payat mo na mahal kita. Sundin mo ang tatay mo at mag-aral kang mabuti." Iniabot niya rito ang isang plastic ng paborito nitong chichirya bago ito pinanood na sumakay at umalis ang bus. Pagka-uwi ng bahay, humiga si Yuan sa tabi ng napupulok na bangkay ni Yongchin. Sinubukan niyang maglaslas pero mabilis tumigil ang dugo. Kumuha siya ng dambuhalang kutsilyo para tagain ang sariling braso pero nawalan siya ng lakas ng loob. Kaya naman, sleeping pills ang kanyang pinili. 2 araw siyang pabalik-balik sa doktor para makakuha ng gamot pero konti lang ang ibinibigay. Direkta siyang pumunta sa butika at bumili ng 180 pirasong sleeping pills. Nilunok na ito ng sabay-sabay, ngunit hindi siya namatay. Ang nangyari, grabe ang isinuka niya dahil sa dami ng tableta. Sa gitna ng panghihina, tinawagan niya ang kanyang kapatid. Ngunit ang kanyang bayaw na si Wayne ang sumagot. At doon na nga, dahil sa kakaibang tono ng kanyang boses, nagpa siya itong sumugod sa apartment. 4 na araw pa lang nakakulong si Yuan sa loob ng kwarto kasama ang natutuyong bangkay ng kanyang kasintahan. Noong June 9, 2003, formal nang nagsimula ang paglilitis sa Tenchuaiwai District Court. Nahaharap si Yuan Chunying sa kasong murder. Dumalo sa korte ang legal na asawa ng biktima na si Lin Kexia. Nakaupo ito sa unahang hanay. Hawak ang nag-uumapaw na galit habang matalim na nakatitig kay Yuan na nasa defendant's seat. Nagpresenta ang prosekusyon ng mga doktor at eksperto at iisa ang kanilang naging hatol. Walang sakit sa pag-iisip si Yuan nang gawin niya ang krimen. Sinadya, planado at nasa tamang katinoan siya. Sa loob ng korte, humagulhol si Yuan. Nagsisisi siya ng husto. Sinabing hindi niya dapat ginawa iyon at sana siya na lang umano ang namatay. Napakalupit umano ng sinapit ng kanyang nobyo at hindi niya alam kung paano niya pagbabayaran ito. At sinabing sana ay babaan ng hukom ang parusa sa kanya. Ngunit nang ilabas bilang ebidensya ang diamond ring, ang singsing ng kanilang hiwalayan, tuluyang nag-hysterical si Yuan. Nawalan siya ng kontrol sa sarili. Kaya napilitan ang judge na itigil pansamantala ang paglilitis upang bigyan siya ng oras na kumalma. Sa pagpapatuloy ng hearing noong June 12, sinubukan ng defense lawyer na isalba si Yuan sa pamamagitan ng isang psychiatrist. Ayon sa eksperto, dahil sa traumatic at bigong unang kasal ni Yuan, naging sobra-sobra ang pagkapit at pagdepende niya kay Yongchin. Ibinigay niya ang lahat, maging ang sariling pamilya at ang mga anak. Kaya nang iabot ang singsing at sabihin ang salitang break na tayo, gumuho ang kanyang realidad. Hindi niya ito nakayanan na siyang nagtulak sa kanya para patulugin at sakalin ang lalaki. Dagdag pa ng psychiatrist, ang pagtatangka nitong magpakamatay ay patunay na wala na siya sa sarili. Dahil dito, hiniling ng depensa na ibaba ang hatol dahil sa kanyang abnormal na mental state. Ngunit hindi nakumbinsi ang mga hurado. Matapos ang 5 oras na deliberasyon ng 7 hurado, 4 na lalaki at 3 babae, nagkakaisa nilang idineklarang guilty of murder si Yuan Chunying. Hinatulan siya ng judge ng hapambuhay na pagkakakulong. Tahimik na ibinaba ni Yuan ang kanyang ulo matapos marinig ang sentensya. Sa kabilang banda, isang malamig na ngiti ang sumilay sa mukha ng asawa ni Yongchin.
Sa isang panayam sa labas ng korte, sinabi nitong kontento siya sa naging hatol at nararapat lang kay Juan ang mabulok sa bilangguan. Ngunit hindi dito nagtatapos ang kwento. May isang plot twist na hindi inaasahan ng marami. Ang ex-husband ni Juan na si Guxiang ay mahal pa rin pala ang kanyang dating asawa. Kahit nalaman niyang ipinalit siya sa mas batang lalaki, hindi niya sinumbatan si Juan. Sa halip, isinisi niya sa sarili ang lahat. Inisip niyang dahil naging abala siya sa utang at sugal, napabayaan niya ang damdamin ng kanyang asawa na siyang nagtulak dito sa braso ng iba. At tila mapagbiro ang tadhana. Bagamat nakapirma na sila ng divorce papers, nagkaroon ng technical errors sa mga dokumento at kailangan nitong pirmahan muli. Sinabi ni Guxiang sa kanyang abogado na hinding-hindi na niya ito pipirmahan. Dahil hindi legal ang divorce, nanatiling asawa ni Juan si Guxiang sa ilalim ng batas. Tinanong din ni Guxiang ang dalawa niyang anak kung napatawad na ba nila ang kanilang ina at oo ang naging sagot ng mga ito. Kaya naman, nagpasya si Guxiang. Hihintayin niya ang paglaya ni Juan para buuin muli ang kanilang pamilya. Bilang asawa, naghain ng appeal si Guxiang para ipaglaban si Juan. Ang katuwiran nila, kinuha ng mga pulis ang testimonya ni Juan habang nasa ilalim pa ito ng epekto ng pampatulog at unstable ang pag-iisip kung saan hindi niya alam ang kanyang mga karapatan. Ngunit ibinasura ng appellate court ang apela. Ayon sa korte, malinaw ang isip ni Juan nang magtapat siya sa mga pulis. Doon, opisyal na nagsara ang kaso. Sa huli, ipinapaalala ng trahedyang ito na ang kasal ay hindi lamang tungkol sa bugso ng damdamin at ang pagpapakasal ay hindi ang katapusan ng kwento ng pag-ibig. Hindi ito panandali ang sarap, kundi isang panghabang buhay na pagsasama. Dahil ang bulag na paghahabol sa nag-aalab na emosyon ay madalas na naghahatid sa tao sa isang madilim at walang kasing pait na tadhana. Ito lamang po para sa araw na ito. Maraming salamat po sa pagsubaybay. At para po sa early access sa ating mga upcoming videos, join po kayo sa ating Crimes in Tagalog Stories Fam. Nasa description po sa ibaba ang link. Ito lamang po para sa araw na ito. Magkita po tayo sa susunod na kwento. At sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Paalam!